Si Leo ay isang malungkot na bayani na ipinagtaksil ng sangkatauhan dahil sa kanyang labis na kapangyarihan. Tinalikuran at nawalan ng pag-asa, nagpa siya siyang paglingkuran ang reyna ng mga demonyo, si Echidna. Ngunit nang tanggihan nito ang kanyang alok, nagsimula siyang talunin ang kanyang mga makapangyarihang general gabi-gabi upang patunayan ang kanyang halaga at mapilitang tanggapin siya. Isang taon bago nito, sinalakay ng hukbo ng mga demonyo ang mundo ng tao sa ilalim ng pamumuno ni Reyna Echidna, na nagdulot ng labis na pagkawasak sa sangkatauhan. Isang araw, mag-isa lamang na winasak ni Bayani Leo ang buong hukbo ng mga demonyo ng may kahanga-hangang kasanayan. Sa huli, hinarap niya mismo si Echidna, na noon ay nasa anyong dambuhala at nakabaluti na parang higanteng makina. Sa kabila ng kapangyarihan nito, nabasag ni Leo ang kristal sa kanyang noo, dahilan upang bumalik ito sa kanyang anyong tao, at doon niya nadiskubre ang hindi inaasahang alindog ng reyna. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Leo sa kanyang bayan na umaasang tatanggapin siya ng may pasasalamat, ngunit sinalubong lamang siya ng puot. Pinagbintangan siya ng mga tao sa pamamagitan ng mga mapanirang pahayag at sinubukang ipapatay siya ng mga mamamatay tao. Labis na nasaktan, pinagsisihan niyang iniligtas ang mga taong kay daling magtaksil. Kaya't nagpa siya siyang makipag-alyansa sa reyna ng mga demonyo upang wasakin ang mundong tumalikod sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, naglakbay siya sa lupain ng mga demonyo hanggang sa makarating sa wasak na kuta ng reyna na siya ring winasak niya noong digmaan. Nakadamit ng mga sirang basahan, humarap siya kay Echidna at sa kanyang apat na makapangyarihang general sa bulwagan ng trono. Doon niya inalis ang kanyang pagkukunwari at ibinunyag na siya mismo ang bayani na minsang tumalo sa kanila, ngunit ngayon nais tumulong upang muling itayo ang kanilang kaharian. Nag-apoy sa galit si Echidna, at nagpakawala ng mga bugso ng apoy na sinunog hindi lamang ang kanyang kasuotan kundi pati ang sulat ng alok niya. Gayunman, ang kanyang mga general, na sa kabila ng pagkatalo ay may bahagyang paggalang kay Leo, ay nagpa siya na pakinggan muna siya ng palihim. Ang unang general na minsan niyang nakaharap ay si Edward, isang dambuhalang mandirigma na may mga kaliskis ng dragon, bunga ng iresponsableng pakikipag-isa ng kanyang ina sa isang dragon. Sa matinding labanan, nagwagi si Leo sa pamamagitan ng pagpapasabog ng enerhiya diretso sa mukha nito. Sumunod ay si Mernes, isang malungkuting mamamatay tao na iniisip ang sarili bilang isang aninong bayani, na mabilis kumilos sa gitna ng labanan na parang espirito. Ngunit madali siyang natalo ni Leo, na winasak pati ang kuta sa isang malakas na mahika. Ang pangatlo sanang kalaban ay si Lily, ang general ng mga halimaw. Ngunit sa halip na isang mabagsik na nilalang, natagpuan niya ang isang inosente at amnesiak na dalagita na parang walang muwang. Sa halip na labanan siya, pinili ni Leo na turuan at alagaan ito. Ang huling general na kanyang hinarap ay si Shutina, ang makapangyarihang salamangkera na may apat na mata. Madali niyang napigilan ang mga mapanirang mahika nito sa pamamagitan ng isang anti-magic barrier. Dahilan upang mawalan ito ng kapangyarihan at umatras ng may kahihiyan. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Leo sa mga general kung paano siya ipinagtaksil ng mga tao, at kung paanong ang kanyang pagnanais ng paghihiganti ang nagtulak sa kanya na tulungan si Reyna Echidna sa muling pagbubuo ng hukbong demonyo upang wasakin ang lahi ng tao. Matapos marinig ang kanyang kwento, nagpa siya si Shutina na bigyan siya ng isang buwang pagsubok upang masukat ang kanyang katapatan at kakayahan. Inutusan niya si Leo na manatiling nagtatago sa likod ng mahikang anyo upang hindi siya makilala ni Echidna. Kung mapapatunayan niya ang kanyang halaga, ipapangako ni Shutina na kakausapin ang reyna upang opisyal siyang tanggapin. Kinagabihan, pumasok si Leo sa walang laman na bulwagan ng trono at nagmuni-muni sa kakaibang utos ni Echidna noong digmaan, na huwag patayin ang mga tao. Naguluhan siya sa awa nitong iyon, at nangako sa sarili na balang araw ay tatanungin niya kung bakit pinili nitong patawarin ang sangkatauhan at manatili pa rin sa mundong labis niyang kinasusuklaman. Kinabukasan, sa kabila ng sandamakmak na mga dokumentong kailangang ayusin, nanatiling positibo si Leo at determinado na ipakita ang kanyang kakayahan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid gamit ang mahika, at nadatnan niya si Shutina na mahimbing pang natutulog sa kanyang manipis na damit pang tulog. Nang hindi ito magising sa kanyang mga tawag, ginamit ni Leo ang isang mahika upang baguhin ang kanyang tinig at gayahin si Echidna, sabay utos dito na magsumite ng ulat tungkol sa mga bagong aplikante. Nagulat si Shutina, agad tumayo,
at yumuko habang nerbiyos na nagsabing naantala sila dahil sa sobrang dami ng aplikante. Pagbalik ni Leo sa normal niyang tinig, patuloy siyang nagtatanong, at nauutal si Shutina habang nangangakong ihahanda ang buong talaan kinabukasan. Napansin ni Leo ang pagod nito at pinayuhan siyang ipamahagi ang mga gawain sa mga tauhan niya, paalala na kahit siya ay may hangganan. Sumang-ayon si Shutina, hanggang sa mapagtanto niyang hindi pala si Echidna ang kausap niya kundi ang nakakainis na bayani mismo. Galit at hiya ang bumalat sa kanya, kaya't agad siyang nagpakawala ng mga yelong mahika na yumanig sa buong pasilyo. Sa lakas ng pagyanig, nagising si Reyna Echidna at napaisip kung nananaginip ba si Shutina na muli siyang nasa gitna ng labanan. Pagkatapos nito, nililinis pa ni Leo ang mga durog na bato nang bigla siyang sigawan at atakihin muli ni Shutina ng yelong mahika. Ipinaliwanag nitong galit na kulang na sila sa tauhan, dahil sa malupit na pag-atake ni Leo noon. Karamihan sa mga kawal ay bumalik sa Demon Realm upang magpagaling. Kaya ang mga natitirang tungkulin ay napunta sa 4 na general, at dahil si Shutina ang pinaka-maaasahan, halos lahat ng trabaho ay siya ang gumagawa. Dahil gusto ni Echidna na agad maibalik ang lakas ng hukbo, labis na napagod si Shutina, kaya hamin na rin ang kanyang mga atake. Habang hingal na hingal, tinitigan niya si Leo ng masama, at pabirong sinabi nito na sana'y maging mas banayad siya sa mga taong gusto lang tumulong. Nang akusahan siya ni Shutina na pumasok sa silid habang natutulog pa siya, sinagot ni Leo na bilang isang succubus, wala itong karapatang magreklamo, na lalong nagpula ang mukha nito at nagpalipad ng panibagong dambuhalang yelo. Pagkatapos magbihis at kumalma, muling tinignan ni Shutina ang kanyang mga tungkulin kasama si Leo. Iminungkahi nitong ipamahagi ang ilan sa iba, ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang mapagkakatiwalaan. Nang makita ni Leo na ang huling gawain ay ang pagpapasigla ng mga mana reactor, nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Ang mga pasilidad ng kastilyo ay nakadepende sa enerhiyang mula rito, at tanging si Shutina bilang orihinal na lumikha ang makakapag-refuel nito. Ang sino mang magtangkang makialam ng may ibang mana wavelength ay siguradong sisira sa sistema. Upang mapagan ang trabaho ni Shutina, voluntaryo si Leo na gawin ito sa halip. Nagpasalamat siya ngunit tinanong kung paano niya ito gagawin. Ipinaliwanag ni Leo ang kanyang plano na gayahin ang mana wavelength ni Shutina gamit ang isang mahika na tinatawag na Harmonize. Sinabi ni Shutina na 4 lamang sa daan-daang reactor sa kastilyo ang kanya at kailangang lagyan muli ng enerhiya kada ilang araw. Kumpiyansang sagot ni Leo, matatapos niya iyon sa loob ng 2 oras at kalahati, ngunit ipinagyabang ni Shutina na kaya niya itong tapusin sa loob lamang ng 1 oras. Ngumiti si Leo at sinabing gagawin niya ito ng napakahusay kaya't mapipilitan si Shutina na payagan siyang salakayin ang kanyang dungeon. Isinuot ni Leo ang kanyang itim na baluting mahika at tinanong si Shutina kung maaari na siyang tanghaling katulong ng mga general ng demonyo. Naagad naman niyang sinang-ayunan. Mula roon, nagsimula siyang magbigay ng mga katawa-tawang codename, ngunit hindi ito natuwa at pinaalis na siya upang simulan ang kanyang trabaho. Paglabas niya ng silid, nakasalubong niya ang isang kakaibang babaeng elf na nagngangalang Dianet, na agad tumakbo palayo nang makita siya. Makalipas ang kaunting sandali, bumalik si Leo at buong kumpiyansang inanunsyo na natapos na niya ang lahat ng kanyang mga gawain. Ngunit nagduda si Shutina, itinuro na 30 minuto pa lamang ang lumilipas. Subalit tiniyak sa kanya ni Leo na tapos na talaga ang lahat. Nang tangkain nitong bigyan pa siya ng panibagong tungkulin, sinabi ni Leo na pagod na siya at matagal na mula noong huli niyang inayos ang kanyang mana wavelength. Upang mapanood pa rin ang kanyang pagtatrabaho habang siya ay nagpapahinga, lumikha siya ng isang lumulutang na orb na nagsilbing mata upang obserbahan ito. Habang masigasig na nagtatrabaho si Shutina sa tambak ng mga dokumento, nakahiga lamang ng komportable si Leo sa sopa. Lubos na relax. Nang harapin siya nito, idinahilan niyang pinupuno lamang niya ang kanyang reserbang mana. Naiinis, tinangka siyang hilahin ni Shutina pabalik sa trabaho, ngunit ginamit ni Leo ang isang gravity spell upang pabigatin ang kanyang katawan ng labis, dahilan upang hindi siya maigalaw. Sa huli, tuluyang naubos ang pasensya ni Shutina at handa na sanang ibuhos ang kanyang buong lakas, ngunit biglang may kumatok sa pinto. Pumasok si Dianet, at pinuri siya ni Leo sa matagumpay na pagtatapos ng ipinagawa niyang tungkulin. Ipinakilala pa niya ang sarili bilang si Dark Knight Onyx.
Nang tanungin niya ang ulat ukol sa reactor maintenance, ipinaliwanag ni Dianet na maayos na gumana ang talisman na ibinigay niya. Nabigla si Shutina, at idinagdag ni Dianet na ang tibay ng nasabing talisman ay angkop sa pangmatagalang paggamit. Pagkatapos ay tinanong nito kung maaari silang humalili sa proseso ng mana reactor replenishment. Ipinaliwanag ni Leo na nilikha niya ang talisman mula sa isang bihirang bato na pinasok ng mana wavelength ni Shutina. Kaya't ligtas na magamit ito ni Dianet sa trabaho. Sinabi pa ni Dianet na nakakuha siya ng 3 pang kasamahan upang tulungan siya, kaya't pormal na itinalaga ni Leo ang 4 sa kanila bilang bagong tagapangasiwa ng mga reactor. Labis itong tumimo kay Dianet at aminadong matagal na siyang nag-aalala para kay Shutina, dahilan upang mapaluha ang salamangkera. Pagkaalis ni Dianet, pinangaralan ni Leo si Shutina tungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi ng mga gawain sa mga kasamahan at ang pagtitiwala sa mga ito. Iniabot niya ang isang listahan ng mga tungkuling dapat ipamahagi at hinikayat itong gawin iyon. Labis na nagpasalamat si Shutina, nahihiya sa kanyang dating pagtrato, at taimtim na inamin ang kanyang utang na loob. Ngumiti lamang si Leo at sinabing wala iyong anuman. Masayang nagpaalam si Shutina, ngunit sinira ni Leo ang sandaling iyon nang biruin siya nitong magsayaw ng bedroom yoga dance, dahilan upang tamaan siya ng isang malakas na pagsabog ng yelo. Kinagabihan, muling nagkita ang dalawa. At sinabi ni Shutina kay Leo na ipinadala na si Lily sa isang mahalagang logistical mission. Ngunit, ayon dito, mukhang ginagawang laro lamang iyon ng Hangal na general. Nagpasya si Leo na magpahinga muna sa isang tropikal na isla sa Largo Sea, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan, dumating si Lily, nakikipagkarerahan kasama ang kanyang mga tauhan sa buong isla. Naalala ni Leo na nabanggit ni Shutina ang misyon ni Lily sa Largo, kaya tinanong niya kung bakit kailangan pang ipadala ito roon. Ipinaliwanag ni Shutina na may matibay na alyansa ang hukbo ng mga demonyo at ang mga mamamayan ng Largo. Binanggit ni Leo na ang Largo ay tirahan ng mga dragon folk, at inalala niya na 3,000 taon na ang nakalipas, pinangunahan ni Demon King Blee ang isang pagsalakay sa mundo ng tao. Pagkatalo nito, namuhay ng payapa ang mga tao, mga demonyo, at mga dragon folk, hanggang sa magsimulang usigin sila ng mga tao, dahilan upang lumipat sila sa Largo. Idinagdag ni Shutina na dahil sa kasaysayang iyon, buong-buo ang suporta ng mga taga-Largo sa pagsalakay ni Echidna, at naging napakahalaga nila sa pagpapatuloy ng kanyang digmaan laban sa sangkatauhan. Ipinunto rin niya na ang Largo ang nagsisilbing ugat ng supply ng hukbo ng mga demonyo. Pagkatapos, iniutos ni Shutina kay Leo na tiyakin ang ligtas na pagdating ng mga kargamento, dahil paubos na ang mga supply at kagamitan sa kastilyo. Ipinakita rin niya kay Leo ang mga ulat ni Lily, na mas kahawig ng mga pahina ng coloring book ng isang batang pasaway, at idinagdag na madalas nitong pinatatagal ang mga misyon kahit sapat ang mga tauhan. Nagtanong si Leo kung bakit hindi si Edward na lang ang ipinadala, dahil tubong Largo ito, ngunit sagot ni Shutina, kailangan ni Edward upang ipagtanggol ang kastilyo. Dagdag pa niya, kailangang matuto si Lily sa sariling pagsisikap. Naunawaan ni Leo na parang pinapa-babysitten lamang siya, ngunit tinanggap pa rin ang misyon. Habang ipinapaliwanag ni Shutina ang ruta papuntang Largo, bigla siyang inistorbo ni Leo ng ilang malisyosong biro, dahilan upang mamula ito sa inis at magpalipad ng mga yelong sibat sa kanya. Sa kasalukuyan, hinahabol ni Leo si Lily na tumatakbo kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng karera, pinuri ni Lily ang kanyang mga tauhan sa kanilang magandang pagganap. Pinagsabihan siya ni Leo na tigilan ang kalokohan, ngunit giit ni Lily, hindi sila naglalaro, nagtataya lamang sila kung sino ang pinakamatulin sa pagkuha ng mga supply. Iniulat ng isa sa kanyang mga tauhan na marami pa ang kailangang ilipat, ngunit idineklara ni Lily na tapos na ang trabaho at pinayagan ang lahat na magpahinga. Makaraan, nagpapahinga si Leo sa dalampasigan nang dumating si Lily bitbit ang isang nyog at masayang pinakain siya. Nag-alala si Leo at sinabing sa ganitong kabagal na takbo ng trabaho, hindi nila matatapos ang paglilipat ng bundok ng mga supply na kailangang ipadala sa kastilyo sa pamamagitan ng portal. Tinansya niyang matatapos ito sa 1 o 2 araw kung maayos lang ang pamamahagi ng gawain. Ngunit habang nag-iisip siya, bigla siyang inalok ni Lily ng mga carrot. Nang may ilang demonyong nagtanong kung sino siya,
Muntik nang mabunyag ni Lily ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bago niya mabilis na tinakpan ang bibig nito at ipinakilala ang sarili bilang si Dark Knight Onyx. Nang maglaon, sinubukan niyang kumbinsihin ang ilang demonyo na ayusin ang mga sira sa lugar, ngunit tumanggi ang mga ito dahil wala silang pahintulot mula sa kanilang pinuno, si Lily. Habang pinagmamasdan niya itong kampanteng ngumuya ng carrot, napagtanto ni Leo na lubha silang nasa alanganin. Kinagabihan, nalungkot si Leo sa kalagayan ng hukbo, lalo na't nagsimula ng magreklamo ang mga taga-Largo tungkol sa mapanirang operasyon ng hukbo ng mga demonyo. Naisip niyang baka tuluyang mawala ang tiwala ng mga dragon folk at masira ang kanilang himpilan ng supply kung magpapatuloy ito. Muli siyang nilapitan ni Lily, ngunit maling akala nitong may sakit siya kaya't dali-daling tumakbo upang kumuha ng gamot. Samantala, sa kastilyo, iniulat ng isang demonyo kay Shutina na hindi pa dumarating ang kanilang kargamento. Pagkaalis nito, nagkomento si Mernes na si Lily ay masyadong inutil para sa ganoong mahalagang misyon. Ngunit ipinaalala ni Shutina na si Lily ay isa sa 4 na general ng mga demonyo, at binanggit kung paano nito muling binuhayan ng loob si Echidna matapos itong malugmok sa pagkatalo laban kay Leo. Samantala sa isla, pinanood ni Leo si Lily na naghahalughog ng gamot at napaisip na kung ginamit lang sana nito ang ganitong sigasig sa trabaho, mas maayos sana ang lahat. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Lily sa tolda bitbit ang gamot, ngunit nadatnan si Leo na mas pagod at mas frustrado pa kaysa dati. Ibinunyag ni Leo kay Lily na kinagat siya ng isang ahas bilang bahagi ng kanyang plano upang tulungan siyang maging mas matatag, dahilan para siya ay maiyak ng todo. Sinabi niyang malapit na ang kanyang katapusan, ngunit tumanggi si Lily na tanggapin iyon at iminungkahi na dalhin siya kay Chutina upang magamot. Tumanggi si Leo, ipinaliwanag na sira ang portal at wala ni isa sa Largo ang may kakayahan sa paggagamot. Ayon sa kanya, may iisang paraan lamang upang siya'y gumaling. Kaya iminungkahi ni Lily ang pagkuha ng mga halamang gamot, eksaktong ayon sa plano ni Leo. Pagkaalis ni Lily, agad niyang ginamit ang cleanse magic upang pagalingin ang sarili, pagkatapos ay teleport niyang pinalayo ang ahas at inutusan si Orby na sundan siya. Ngumiti si Leo, alam niyang naglagay siya ng mga patibong sa daanan ng bundok upang subukin kung paano pamumunuan ni Lily ang kanyang pangkat. Sa huli, nagbago si Lily sa isang dambuhalang puting lobo, si Fenrir, ang banal na lobo at Diyos na tagapangalaga ng kanyang tinubo ang lupa, Urkia. Mabilis niyang hinarap ang unang pagsubok, isang higanteng harang na hindi tinatablan ng pisikal na puwersa. Inakala ni Leo na kakailanganin niya ng pagtutulungan upang mapagtagumpayan iyon, ngunit labis siyang nagulat nang wasakin iyon ni Miss Twilight sa pamamagitan lamang ng purong lakas. Ang ikalawang pagsubok ay mga binding slimes na dapat sana'y pipigil sa kanya, ngunit muling nilampasan ni Lily ang inaasahan ni Leo nang tuluyan niyang mapunit ang mga ito gamit ang kanyang lakas. Ang ikatlo naman ay isang napakalalim na bangin na ginawa ni Leo upang harangin siya. Nagkunwari si Leo bilang isang marupok na mangangalakal at lihim na pinagmasdan ang pagkalito ni Lily sa pagbuo ng plano. Nang tila nawalan siya ng ideya, kumanta si Leo ng isang katawa-tawang awitin tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, dahilan upang pansamantala siyang umurong. Ngunit sa huli, nakaisip si Lily ng paraan, tumawid siya sa ilog sa ilalim ng bangin at umakyat sa kabilang panig, ipinaliwanag na payo raw iyon ng kanyang mga kasamahan. Matapos iyon, madali niyang nalampasan ang mga natitirang pagsubok at muling nakipagkita kay Leo, na pinuri ang kanyang determinasyon. Ipinakita ni Lily ang isang guhit na siya mismo ang gumawa, nagpapakita sa lahat na nagtutulungan. Ipinaliwanag niya na dahil sa pagkukunwari ni Leo bilang mangangalakal, napagtanto niyang hindi niya kayang gampanan ang lahat mag-isa. Pagbalik nila, ibinahagi ni Leo kay Chutina ang pag-unlad ni Lily, at sinabi nito sa kanya na ipinatawag ni Reyna Echidna si Dark Knight Onyx agad-agad. Ilang panahon ang nakalipas, ipinadala si Leo mula sa isang helikopter upang lipulin ang mga demonyong nanggugulo sa isang lungsod. Habang winawasak niya ang mga ito, tahimik lamang ang mga mamamayan na nanunood sa takot. Gayunman, ipinagpatuloy ni Leo ang walang awang pagpatay, iniisip lamang ang tungkuling likas na itinakda sa kanya, ang protektahan ng sangkatauhan. Nagising si Leo sa kasalukuyan, nanginginig dahil sa panibagong bangungot mula sa kanyang malungkot na nakaraan. Naalala niya ang sandaling ipinaalam ni Chutina na ipinatawag siya ni Reyna Echidna,
Noon ay inakala niyang natuklasan na ng Reyna ang kanilang mga lihim na plano. Upang mapawi ang kanyang pangamba, sinabi ni Chutina na baka nais lamang ng Reyna na pormal siyang ipakilala. Ipinagtapat din niyang binanggit niya kay Echidna ang pangalan ni Onyx at sinabing malaki ang naitulong nito sa kanilang tagumpay, kaya tinawag siyang tanga ni Leo, at may dahilan siya. Alam ni Leo na bihasa si Echidna sa parehong espada at mahika, kaya't madali nitong mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hinimok siya ni Chutina na agad siyang tawagan kung sakaling matuklasan ng Reyna ang totoo, ngunit iginiit ni Leo na kakayanin niyang mag-isa. Isinuot niya ang kanyang baluti at inutusan si Chutina na magpanggap na wala siyang alam. Pagpasok niya sa silid trono, agad siyang pinuri ni Echidna sa kanyang mga kahangahangang nagawa, at doon nakahinga ng maluwag si Leo, hindi pa niya nalalaman ang kanyang lihim. Inanyayahan siya nitong kumain sa kanyang hapag na pan ng mga pagkain. Nabigla si Leo, halos hindi makapaniwala na kumakain siya sa iisang mesa kasama ang isang reyna ng mga demonyo. Habang sila'y kumakain at nagiinuman, ang tanging nasa isip niya ay kung paano tatakas bago pa siya mabunyag. Di naglaon, hiniling ni Echidna na alisin niya ang kanyang maskara. Sinubukan niyang umiwas, ngunit nagpumilit ang reyna, sinabing gusto niyang makipag-usap ng harapan. Habang iniaabot nito ang kamay, mabilis na gumamit si Leo ng mahika upang baguhin ang kanyang anyo, isang maputlang bersyon ng kanyang kasalukuyang hitsura. Tuwang-tuwa si Echidna sa kanyang nakita. Alam ni Leo na mukha siyang mas hindi kaakit-akit kaysa sa isang duwende. Kaya tahimik siyang nagpasalamat sa langit na lasing na ang reyna. Nagpatuloy ito sa pagkain at masayang pakikipagkwentuhan, habang si Leo, nakasentigas ng bato sa usapan, ay nagpatuloy na lamang sa pagbubuhos ng alak sa kanyang baso, umaasang tuluyan itong malalasing at matatapos na ang gabi. Matapos ang tinatayang 200 tagay, mukhang nasa hangganan na si Echidna, ngunit bago pa man magdiwang si Leo, bigla itong uminom direkta mula sa bote. Samantala, nasa opisina si Chutina. Kinakabahan na baka mapahamak ni Leo ang lahat ng kanilang plano kay Echidna. Nang dumating si Lily, nagkunwari siyang kalmado, parang walang problema. Sa kabilang dako, nagpapatuloy ang piging. Napagpasyahan ni Leo na gamitin ang plan B. Sinimulan niya sa pagsasabi na ang mga longganisa nilang kinakain ay tinimplahan ng mga bihirang pampalasa mula sa Largo. Sinabi ni Echidna na bihira siyang makakain ng ganoong karangyang putahe dahil kakaunti ang mga pampalasang iyon, at pinuri rin niya si Lily sa kanyang kamakailang kabayanihan. Napansin ni Leo na ang ngiti ni Echidna ay banayad at inosente, tulad ng ngiti ng isang ordinaryong dalaga. Binuksan niya ang usapan tungkol sa pagkain dahil siya mismo ang nagluto ng mga longganisa, gamit ang lihim na recipe ni Gordon Ramsay. Nang malaman iyon ng reyna, kumislap ang paghanga sa kanyang mga mata. Ngunit agad niyang binago ang paksa at tinanong kung bakit lagi niyang suot ang kanyang helmet. Nagsinungaling si Leo at sinabing isinumpa raw siya ng Diyos ang si Tiana, kaya maaari lamang niyang ipakita ang kanyang mukha sa limitadong oras. Nag-aalala si Echidna kung ayos lang siya dahil matagal na niyang tinanggal ang maskara, ngunit sagot ni Leo na handa siyang isugal ang buhay kung kapalit ay ang makasama ang kanyang reyna. Namula si Echidna sa hiya, at lihim na natuwa si Leo dahil maayos ang takbo ng kanyang plano, maaga siyang makakaalis gamit ang dahilan ng oras na itinakda ng sumpa. Subalit, nakalimutan ng reyna ang kanyang dahilan at iginiit na magpatuloy silang uminom hanggang hating gabi. Samantala, nagtatalo sina Chutina at Lily nang biglang dumating si Dianet dala ang isang madaliang mensahe. Sa piging, nagpasalamat si Echidna kay Leo sa pagtulong kina Chutina at Lily sa kanilang mga tungkulin at ipinaalam na ang dahilan ng handaan ay ang pagpapasalamat sa kanya. Idineklara niyang bukas siya sa sinumang handang ialay ang kanilang talento para sa kanyang layunin. Tinanong ni Leo kung bakit tinanggihan ni Echidna ang alok ng bayani na maglingkod sa kanya. Nang marinig ng reyna ang pangalan ng bayani, biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon at mariing sinabi na iyon ang huling nilalang na nais niyang mapasama sa kanyang hukbo, sapagkat sisirain lamang nito ang lahat mula sa loob. Nakakatawa kay Leo ang kanyang pahayag, sapagkat siya mismo, ang bayani na kinamumuhian ng reyna, ang ngayon nagtatrabaho upang patatagin ang kanyang kaharian. Ipinahayag ni Echidna na pinigilan siya ng bayani noon na makuha ang Philosopher's Stone, isang banal na relikyang sinasabing ginamit sa pagtatatag ng kabisera, at pinaniniwala ang kayang magbigay ng immortalidad at gumawa ng mga himala.
Ngunit alam ni Leo na pawang kasinungalingan lamang iyon, dahil nagamit na niya mismo ang batong iyon, at napatunayan niyang wala itong anumang pambihirang kapangyarihan. Ang Hangul na Reyna ay nagpatuloy sa kanyang pag-ungol tungkol sa kanyang nabigong pagtatangka na makuha ang Philosopher's Stone at sa huli ay inamin niya na siya ang nagpasimula ng digmaan laban sa sangkatauhan, hindi para sa pananakop, kundi upang makuha ang bato. Tinanong ni Leo kung ano ang balak niyang gawin dito. Nais niyang maunawaan kung bakit nanatili siya sa mundo ng mga tao at muling binuo ang kanyang hukbo imbes na bumalik sa Demon Realm. Bilang tugon, sinabihan niya si Leo na sundan siya. Dinala niya si Leo sa Balconahe, kung saan ibinunyag niya ang matinding katotohanan. Ang Demon Realm ay isang malawak na desyertong walang sikat ng araw o halaman, kung saan ang mga demonyo ay palaging naglalaban para sa kakaunting yaman. Ipinaliwanag ni Echidna na nais niyang gawing utopia ang kanyang lupain gamit ang Philosopher's Stone, na ikinagulat si Leo na naglunsad siya ng digmaan laban sa sangkatauhan para lamang mapabuti ang buhay ng kanyang mga tao. Binanggit ni Leo na ipinagbawal niya ang kanyang mga demonyo na pumatay ng mga tao. Inamin ni Echidna na hindi niya kayang ganap na gampanan ang papel ng kontrabida dahil nauunawaan niyang ang mga tao ay nagtatanggol lamang sa kanilang tahanan, gaya ng pagtatanggol niya sa kanya. Inamin din niya na wala siyang galit sa bayani, dahil alam niyang tinupad lamang nito ang kanyang tungkulin na protektahan ang sangkatauhan. Nang marinig ito, napagtanto ni Leo na sa totoo lang, siya ay isang mahabaging pinuno na lubos na nagmamalasakit sa kanyang mga tao. Tinanong ni Echidna si Leo tungkol sa kanyang sariling ambisyon. At malapit na niyang isiwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan nang dumating sina Chutina at Lily upang iulat na iniwan ng dalawang general ang kanilang mga misyon. Sa gabing iyon, nakatagpo ni Leo si Melnes sa tabing ilog at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Noong natanggap ni Leo ang mga liham mula kina Melnes at Edward, nagulat siya. Si Melnes, isang bihasang mamamatay tao ng YMO, ay nagsulat na walang dapat maghanap sa kanya dahil siya'y maglalakbay upang hanapin ang One Piece. Samantala, ipinahayag ni Edward na balak niyang magsagawa ng seppuku dahil nabigo siyang sanayin ng maayos ang kanyang mga tropa sa labanan. Nagboluntaryo si Leo na sundan si Melnes habang inalok ni Echidna na ayusin mismo ang sitwasyon ni Edward. Ngunit dahil sa labis na alak na kanyang nainom, nagsimulang magkapoy si Echidna. Ikinabahala ang kanyang mga general hanggang sa mabilis niyang naging matino sa pamamagitan ng pagsabog ng apoy mula sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, isinuksok ni Leo ang kanyang madilim na baluti at nagpunta upang hanapin si Melnes. Nang makita niya ito, agad na umatake si Melnes. Sinubukan ni Leo ipaliwanag na hindi siya kaaway, ngunit tumanggi si Melnes na makinig, kaya't walang pagkakataon si Leo na magsalita. Wala nang ibang magawa, nagbago si Leo pabalik sa kanyang tunay na anyo, na ikinagulat si Melnes at pinatigil ang kanyang pag-atake. Sa kasalukuyan, tinanong ni Leo kung bakit ginamit ni Melnes ang ganitong manipis na dahilan na paglalakbay. Sagot ni Melnes, iyon lang ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Leo na hindi basta-basta maaaring maglakbay ang isang general. Dahil ang pagkawala niya ay makakabigat sa muling pagtatayo ng hukbo. Tinanong niya si Melnes kung seryoso ba itong magbitiw, habang lihim na pinagkadena ang kanyang paa gamit ang isang mahiwagang tanikala. Determinado na hindi palampasin si Melnes bago malaman ang kanyang motibo, alam ni Leo na kung makakatakas ang demonyo, halos imposibleng mahuli siya muli. Pinayuhan ni Leo si Melnes na umalis ng walang pagsisisi kung seryoso siya sa pagbibitiw, at pagkatapos ay tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Unang iniiwasan ni Melnes ang tanong sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Nezuko, ngunit makalipas ang ilang minuto, inamin niya na kailangan niyang magsagawa ng personal na panayam sa loob ng 3 araw. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magmukhang masigla at may awtoridad dahil ang mga kandidato ay mga especially iya at ahente na bihasa sa panlilinlang. Napansin ni Leo na kulang sa kasanayan sa komunikasyon si Melnes at pinaalalahanan siyang minsang siya ay isang guildmaster, kaya't ipinaliwanag ni Melnes na noon ay palagi siyang umaasa sa iba upang makipag-usap. Nang matanto na siya ang nagpadala sa mga dating tagapagsalita ni Melnes pabalik sa Demon Realm, nakinig si Leo habang inamin ni Melnes na iniisip niyang ang paglalakbay at paggalugad sa iba't ibang lugar ay makakatulong sa kanya upang mas matutunan ang komunikasyon. Ngunit hindi na ito kinakailangan ngayon na nandyan na si Leo. Humiling siya kay Leo na gawing master ng komunikasyon sa loob ng 3 araw.
Puna ni Leo na mahalaga ang komunikasyon para sa teamwork at tinanong kung humingi ba si Melnes ng tulong sa iba. Sagot ni Melnes na ayaw niya istorbohin ang iba dahil abala sila sa kanilang sariling tungkulin. Tinawag ni Leo siyang kakaiba dahil nagpadala siya ng mga cryptic na liham imbes na direktang ipahayag ang kanyang alalahanin. Nang subukan ni Melnes na tumakas, pinigil siya ng mahiwagang tanikala ni Leo, at pumayag si Leo na maging tutor niya sa loob ng 3 araw. Makaraan, nagulat si Leo, sa ilalim ng alias na Onyx, kay Echidna tungkol sa kanyang kasunduan kay Melnes at pinayuhan siyang huwag hayaang maglakbay biglaan ang demonyo. Pinuri siya nito, habang ang handle niyang tauhan ay muntik na maipakita muli ang kanyang tunay na pangalan bago madali ang pinatakpan ang bibig. Hindi pinansin ni Echidna ang pagkakamali at sinabi na ginawa ni Melnes ang kanyang makakaya upang muling buuin ang hukbong demonyo sa kabila ng kanyang personal na suliranin. Ipinaalam din niya kay Leo na ang kanyang mga general ay nagsisilbiring mga tagapayo, at binanggit na ang pananaw ni Melnes tungkol sa sangkatauhan ay madalas na salungat sa kanya. Naalala ni Leo ang panahon nang talunin niya si Melnes sa digmaan, nang nanumpa ang demonyo na lilipulin ang sangkatauhan balang araw kung hindi niya tatapusin ang buhay ni Melnes noon din. Binago ni Leo ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Echidna kung kumusta na si Edward, at ibinunyag nito na hindi makagawa ng sepuko ang dambuhalang ito dahil sobrang lakas ng kanyang mga kalamnan sa tiyan na bawat espada na sinubukang ipasok ay nababasag. Binanggit ni Leo na sinabi sa liham ni Edward na hindi niya masanay ng maayos ang kanyang mga tropa. At ipinaliwanag ni Echidna na inatasan niya ang anak nitong si Julieta na bantayan ito dahil siya lamang ang kahinaan nito. Idinagdag niya na magbubukas ng kanyang damdamin si Edward kapag nakapagpakalma na siya. Tiniyak ni Leo na tutulong siya sa usapin ni Edward matapos tapusin ang kanyang trabaho kay Melnes, na ikinagagalak ni Echidna. Sa isang maliit na kainan, naghahanda ng mga pagkain ang mga daga habang naglilingkod sina Leo at Melnes, nakasuot ng kasuotan ng mga barmaid, sa mga parokyana. Nagpasalamat ang head chef kay Leo dahil sa pagpapabuti ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga recipe, at sinabi ni Leo na may ilan pa siyang master chef na teknik na ituturo sa kanila. Nagpasalamat siya kay Leo sa pagdala kay Melnes, at tinawag siya nitong cute at tahimik na dalaga tulad ni Comayen. Tinanong naman ni Melnes kung paano makakatulong sa pagpapabuti ng kasanayan sa komunikasyon ang pagsusuot ng barmaid na kasuotan, at ipinaliwanag ni Leo na kailangan niya ng disguise dahil hindi matatanggap ng mga parokyana ang pagkain na ihahain ng isa sa mga general ng demonyo. Nang sinabi ni Melnes na kahawig ni Leo ang hitsura ng bayani, sinabi ni Leo na wala ng sapat na utak ang mga sundalo ng demonyo upang maalala ang kanyang mukha mula sa digmaan, hindi tulad ni Melnes, na halos isang John Wick sa mundo ng mga demonyo. Tinanong ni Melnes kung bakit hindi siya binigyan ni Leo ng unipormeng panlalaki, at nang insulto si Leo na walang akma sa kanyang sukat bago idagdag na napaka-cute niya sa kanyang damit pang maid. Ipinaliwanag ni Leo na makakatulong sa kanya ang pagseserbisyo sa mesa upang maunawaan ang mga batayan ng komunikasyon. At di nagtagal, sila'y tinawag upang maglingkod sa mga customer. Nang sinabi ng punong kusinero kay Melnes na ngumiti, napangiti siya sa paraang nakakapanindig balahibo, mas nakakatakot pa kay Hisoka, dahilan upang matawa si Leo at tuloy siyang pagtawanan. Nagsimulang magleksyon si Leo tungkol sa komunikasyon gamit ang isang halimbawa kung saan sila'y kumakain kasama si Echidna at ang iba pang general, binibigyang diin ang kahalagahan ng empatiya sa pag-uusap. Sumagot si Melnes na ang empatiya ay ang ugali na itinuro sa kanya na iwanan bilang isang assassin para sa guild. At tinanong si Leo kung maaari niyang turuan siya ng isang lihim na teknik sa halip. Inutusan siya ni Leo na manahimik at makinig, dahilan upang masaktan ni Melnes ang kanyang daliri sa paa. Ipinaliwanag ni Leo na mahalaga ang pakikinig sa komunikasyon, dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa iba na magbukas ng damdamin. Bigla, ilang customer ang nangasar kay Melnes. Upang mailihis ang kanilang atensyon, inalok niya sila ng pagkain, ngunit isang tulisan ang humawak sa kanya. Bilang panlaban, sinira ni Melnes ang braso ng lalaki at mabilis na pinahina ang iba pa gamit ang kanyang mga teknik bilang assassin, na nagpilit sa natitirang humingi ng paumanhin. Sa kanilang pagbabalik, pinuri ni Leo si Melnes sa kanyang pagganap. Mamaya, sa silid ni Leo, inutusan niya si Melnes na magsagawa ng mock interview gamit ang natutunan niya.
Tinanong ni Melnes kung ang sinabi ni Leo kanina tungkol sa pagsali niya sa kanila upang wasakin ang sangkatauhan ay kasinungalingan. Sumagot si Leo na nagulat siya na si Melnes ang unang nagtanong. Dahil inaasahan niyang si Chutina ang gagawa nito. Nalaala ni Melnes ang payo ni Leo tungkol sa pag-unawa sa perspektibo ng iba upang maunawaan ang tunay nilang intensyon. Sinabi niya na sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili sa posisyon ni Leo, napagtanto niyang hindi kailangan ni Leo ang mga Demon Generals o si Echidna, maaari niyang lipulin ang sangkatauhan mag-isa kung nanaisin niya. Nang itulak ni Melnes si Leo kung bakit hindi niya ginawa iyon, sinubukang iwasan ni Leo ang sagot. Hinagis ni Melnes ang isang piraso ng bakal sa kanya, nahuli ni Leo, at napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Melnes. Tinanong ni Melnes kung galit ba si Leo sa panganib na anak ko para sa mga tao at saka itinatapon na parang basura, at idineklara na nais niyang mamatay ang lahat ng tao. Nang tanungin kung inimbestigahan ni Leo ang kanyang nakaraan, tiniyak ni Leo na ginawa niya, ipinakita na alam niyang kalahating tao, kalahating demonyo si Melnes. Sa kanyang kabataan, takot na takot sa kanya ang mga tao kaya ipinagbili siya ng kanyang mga magulang bilang alipin. Matapos ang maraming taon ng pagiging ipinagpapalit, dinala siya sa isang Assassin's Guild, kung saan pinaghusay niya ang kanyang nakamamatay na kakayahan. Lihim niyang tinulungan minsan ang hukbo ni Echidna sa kanilang paglusob sa isang lungsod, upang maghayganti sa sangkatauhan. Ngunit ipinahayag ni Echidna sa mga tagalungsod na wala siyang intensyon na pumatay sa kanila, layunin lamang niyang muling buuin ang lungsod bilang estratehikong base dahil ang tunay nilang target ay nasa Renies. Inanunsyo ni Edward ang pag-aresto sa kanilang mga tiwaling alkalde, at namahadya si Lily ng pagkain sa mga tao, dahilan upang magalit si Melnes sa sinasayang niyang pagsisikap sa pagtulong sa mga tinaguriang human-loving fools. Sa kabila ng kanyang alinlangan, nilapitan niya si Echidna at pumasok sa kanyang hukbo sa ilalim ng maling dahilan. Isang araw, iminungkahi niyang lumipat sa ibang lungsod, ngunit tumanggi si Echidna. Ipinaliwanag na ang mga tagalungsod ay nagdaraos ng pagdiriwang bilang parangal sa kanilang pagsusumikap. Sa kaganapan, nairita si Melnes sa kasiyahan, kaya ipinaliwanag ni Chutina na bahagi iyon ng estratehiya ni Echidna, upang makapagpahinga ang mga sundalo, mapataas ang morale, at makausap siya ng personal bago ang mga susunod na operasyon. Sumali si Edward at sinabi na kakaiba si Echidna. Inamin niya na bago sumali, tinanggihan niya ang imbitasyon ng hukbo dahil ang layunin nito noon ay lipulin ang sangkatauhan. Lumingon si Chutina kay Melnes at tinanong kung bakit siya sumali, ngunit itinago niya ang tunay niyang layunin, pumatay ng tao, at sumagot lamang na wala siyang dahilan. Nagpasalamat si Echidna sa kanyang pagsali at ipinahayag na nais niyang mamuhay siya ng mapayapa sa Demon Realm kapag naibalik niya ito gamit ang Philosopher's Stone. Habang naglalakad palayo si Melnes upang magpahinga, napagpasyahan niyang, kung kinakailangan, siya ang papatay kay Echidna at pamumunuan ng hukbo ng demonyo upang lipulin ang sangkatauhan. Mamaya, umakyat siya sa ranggo ng Demon General, nagseserbisyo ng kalahating puso sa buong matagumpay na kampanya hanggang sa dumating ang bayani. Nang talunin siya ni Leo, nangako si Melnes na lilipulin ang sangkatauhan kung hindi tatapusin ni Leo ang kanyang buhay. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Leo na tuklasin ang mundo. Nang insulto si Melnes, sinabing walang kamanghamanghang bagay dito, ngunit ipinaliwanag ni Leo na nakikita lamang niya ang mundo sa mata ng isang asasin. Ipinaliwanag niya na iba ang anyo ng mundo kapag tiningnan ayon sa sariling pananaw at hindi sa mata ng tungkulin, at hinikayat siyang hanapin ang hindi pa niya nakikita. Sa kasalukuyan, umiyak si Melnes at inamin na wala na siyang pakialam sa sangkatauhan at hindi niya maunawaan kung bakit hindi galit si Leo sa kanila sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Sinuri ni Leo ang bawat general, napansin na si Melnes ay isang walang emosyong asasin na nahulog sa kabataang pagkadismaya. Idinagdag niya na ang katahimikan ni Melnes nang marinig ang dahilan ng pagsali niya sa hukbo ng demonyo ay hindi dahil sa paghamak, kundi dahil nakiramay siya ng malalim matapos malaman na ipinatapon si Leo ng sangkatauhan. Sinabi ni Leo sa kanya na itigil ang pag-iyak. Pinunasan ni Melnes ang kanyang luha at hiniling kay Leo na ibahagi ang kanyang kwento. Inamin ni Leo na ang mga malupit na salita ng tao ay sumugat sa kanyang puso, lalo na matapos niyang ipagtanggol sila sa matagal na panahon. Sinimulan niyang ikwento kung ano ang hitsura ng mundo nang siya'y ipanganak,
Noong unang panahon, sa panahon ng rurok ng sibilisasyon bago naging karaniwan ang mahika. Noong panahong iyon, napakalayo ng kaibahan ng mundo, kung saan ang kabisera ay isang lungsod na tinatawag na Tokyo. Ang mundo ay umuunlad sa tulong ng mga rocket, satellite, at internet, at tanging mga tao lamang ang naninirahan dito ng payapa. Ngunit isang araw, isang napakalaking bitak ang bumukas sa puso ng Tokyo, nagpalaya ng napakaraming demonyo na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa buong mundo. Lumaban ang sangkatauhan, ngunit agad nilang napagtanto na hindi sila makakatalo sa kanilang mga kaaway. Sa kawalan ng pag-asa, nagplano ang mga siyentipiko ng isang proyekto ng sandata laban sa mga demonyo, paglikha ng 12 pinalakas na tao na pinasok ng demonic energy, na tinawag na Demon Heart Series. Ibinunyag ni Leo na siya na lamang ang huling nabuhay na miyembro ng seryeng iyon. Ang kanyang buong pagkatao ay inialay sa pakikipaglaban sa mga demonyo para sa sangkatauhan. Dinisenyo upang halos hindi masira, nalampasan niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan na isa-isang namatay sa laban. Habang lumipas ang mga siglo at pinalitan ng mahika ang teknolohiya, patuloy na sinusunod ni Leo ang kanyang mga utos upang protektahan ang sangkatauhan sa kabila ng kanyang lumalaking pagdududa. Hindi niya mawalay sa isip ang kanyang layunin. Inamin niya na nang tuluyan na siyang itapon ng mga tao, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon, malaya siyang mabuhay para sa sarili niya kaysa bilang isang bayani na nakatali sa tungkulin. Masigla niyang ibinahagi kung gaano siya nag-enjoy sa pakikipagtulungan sa hukbong demonyo, hanggang sa pinutol siya ni Melnes, doon lamang niya napagtanto kung gaano niya kanaisin na may bahagi ang kanyang kwento sa isang tao. Ibinunyag ni Leo na minsan niyang hinarang ang ama ni Echidna, ang dating Demon Lord na si Ceres, sa pagsakop sa mundo. Tinapos niya ang kwento sa pagsasabing sina Echidna at ang kanyang mga general ay tunay na mabubuting tao, at nangakong tutulungan silang mahanap ang tunay na kaligayahan. Tungkol sa Philosopher's Stone, sinabi ni Leo kay Melnes na ibinahagi niya ang kanyang kwento dahil taglay ng general ang mahalagang kakayahan sa pakikipagkomunika na pinapagana ng matibay na paniniwala. Pagkatapos, iniangat niya ang nag-aalalang mamamatay tao hanggang sa bumagsak ito sa sopa. Di naglaon, ilang demonyo na naguhukay sa sinaunang mga guho ang nakadiskubre ng isang napakalaking mekanikal na braso na nakalabas mula sa isang pader. Sa ibang lugar, ibinulalas ni Julieta kay Leo ang kanyang galit tungkol sa kayabangan ng ama niya, kung paano palaging iniisip na lahat ay kasing lakas niya. Hinimok siya ni Leo na magpahinga at magbahagi ng isang tasa ng tsaa. Binanggit niya rin ang naunang ulat ni Julieta tungkol sa mabagsik na pagsasanay ni Edward, na nagwakas sa pagkawasak ng ang kanyang mga tropa ay durog ng isang arch-chimera. Pagkatapos nito, tinawag ni Edward ang kanyang mga tauhan na mahina at kawawang mga tanga bago nagpa siya na bayaran ang kanilang kabiguan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Binigyang pansin ni Leo na ang pagkamatay ay hindi magre-resolba ng anuman. Sumagot si Julieta na sa kabutihang palad, pansamantala nang pinabayaan ng kanyang amang manhid ang ideya na iyon, ngunit binanggit niya na ang arch-chimeras ay mga apex creature. Ipinaliwanag niya na ang mga sundalo na ipinadala laban dito ay mga baguhan, lubhang hindi handa sa ganitong kalaban. Tinanong ni Leo kung bakit pinilit ni Edward ang mga baguhan na harapin ang chimera. Sinabi ni Julieta na inaasahan ng ama niya na lahat ay kasing lakas niya, kaya ipinagpalagay niyang hindi nagsisikap ng husto ang mga bagong sundalo. Pinuna ni Leo na mayabang si Edward na isipin na ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa pagsisikap, at hindi pinapansin ang iba pang salik, tulad ng genetika, gaya kay Lily, edukasyon, gaya kay Chutina, at iba pang panlabas na kondisyon na humuhubog sa lakas ng isang tao. Nagtaka si Julieta kung bakit hindi ito maintindihan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Leo na ang isang dakilang mandirigma ay hindi nangangahulugang magiging mahusay na guro. Madalas nasisihin ng mga eksperto tulad ni Edward ang kakulangan sa disiplina ng kanilang mga estudyante, ipinagpapalagay na pareho ang kakayahan nila sa kanya, sa halip na gamitin ang epektibong pamamaraan na nagpapakita kung paano niya talaga nakuha ang kanyang galing. Binanggit naman ni Julieta na isinumpa ni Edward ang kakulangan niya sa pagsasanay matapos matalo kay Leo at mula noon ay pinataas niya ng doble ang kanyang pang-araw-araw na regimen. Inamin niya na palagi niyang hinahangad na maging katulad ng ama niya, ngunit pinagtanto niyang ang matigas na ugali nito ay nagiging hadlang, ang walang humpay na drills ay nagpapahina sa mga sundalo hanggang sa sila'y tuluyang mapagod.
Binigyang pansin ni Leo na nagulat siya na hindi siya iniwan ng mga sundalo. Ipinaliwanag ni Julieta na tapat ang mga tauhan sa layunin ni Edward, katulad ng kanyang sarili, at itinutulak nila ang kanilang katawan sa hangganan upang sumunod lamang sa kanyang utos. Pagkatapos, tinanong niya si Leo kung paano maresolba ang sitwasyon. Tiniyak ni Leo na siya na ang bahala, na labis na nakapaginhawa kay Julieta. Samantala, ibinunyag ni Mernes kina Chutina at Lily na si Leo ay isang buhay na sandata na nilikha upang protektahan ang sangkatauhan, at ang kanyang sinabing pagsali sa hukbo ng mga demonyo upang lipulin ang mga tao ay isa lamang kasinungalingan. Nagpa siya si Chutina na pagkatiwalaan siya ngunit nanatiling maingat, samantalang si Lily ay masiglang sumang-ayon. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Leo ang isang dibuho ng mga liryo, na nagbigay sa kanya ng ideya. Ilang sandali pa, isang demonyo ang dumating at nagsabi sa kanya na ipinapatawag siya ni Reyna Echidna. Pagpasok niya sa bulwagan ng trono, ipinaliwanag ni Echidna na nagbitiw si Edward bilang general, sapagkat inisip nitong hindi siya karapat-dapat mamuno. Nang tanungin ni Leo kung tuluyan ba itong umalis sa hukbo, nilinaw ni Echidna na ibinaba lamang ni Edward ang kanyang ranggo bilang karaniwang sundalo upang magsanay kasama ng kanyang mga tauhan. Nag-alala si Leo, dahil alam niyang lalo lamang nitong pahihirapin ang kanilang kalagayan. Inamin ni Echidna na sinubukan niyang kumbinsihin si Edward na baguhin ang pasya. Ngunit tumanggi ito. Halos hilingin na ni Echidna ang tulong ni Leo bago niya mapagtantong labis na siyang umaasa rito, kaya't nagpasya siyang harapin ito mag-isa. Gayunman, nagboluntaryo si Leo na ayusin ang sitwasyon at tiniyak niyang malulutas niya ito agad. Pumayag si Echidna at ipinagkatiwala sa kanya ang tungkulin. Habang palabas na siya, pinigilan siya ni Echidna, sinasabing mayroon pa siyang mahalagang bagay na nais pag-usapan kapag natapos na ang suliranin. Sumang-ayon si Leo na magtagpo silang muli pagkaraan. Makalipas ang ilang oras, ipinakita ni Lily kina Leo at Julieta ang isang napakalaking relikyang natagpuan niya. Ipinaliwanag ni Leo na iyon ay isang relikya mula sa makabagong panahon, isang artipaktong higit pa sa isang rank kay Mira. Tinukoy niya ito bilang isang mekanikong golem na tinawag na Phantom Sham, isang sandatang sadyang ginawa upang labanan ang mga demonyong mataas ang ranggo. Ipinahayag niyang gagamitin nila ito upang isakatuparan ang kanyang plano. Ilang oras ang lumipas. Tinipon ni Edward ang kanyang hukbo at inihayag ang kanyang pagbibitiw bilang general, idinagdag pa niyang babalik siya bilang karaniwang sundalo. Nabigla ang mga tauhan niya. Pagkatapos ay ipinroklaman niyang si Julieta na ang bagong general. Mula sa itaas, nakatago sa tulong ng mahika ng paglilihim, pinagmamasdan sila ni Leo at napabulong ng panahon na para turuan sila ng leksyon. Bigla namang lumitaw ang mekanikong golem, dahilan upang utusan ni Edward ang kanyang mga sundalo na umatake. Ngunit bigo ang kanilang mga atake, sa halip na masira ang golem, ang kanilang mga sandata pa ang nabasag. Habang naguutos pa si Edward, huminto bigla ang makina at nagpalabas ng nakapangingilabot na sinag laser. Agad na sumaklolo si Leo. Tinabla ang sinag gamit ang mahika na halos nagpasabog ng kalapit na bundok. Nang muling magpaputok ang golem, inilipat niya ang sinag patungo sa kalangitan. Habang nag-iisip si Leo ng panlaban, walang ingat na sumugod si Edward sa makina. Halos tamaan siya ng isang malapad na espada laser. Ngunit naiwasan niya ito. Nagpakita si Leo at ipinaliwanag na ang sandatang iyon ay sapat na upang hiwain pati ang balat ng isang dragon. Inutusan niya si Edward na sundin ang kanyang mga utos kung nais nitong mabuhay. Sinubukan pang sumagot ni Edward, ngunit tinamaan siya ng sinag na nagtanggal ng bahagi ng kanyang baloting parang kaliskis. Patuloy sa pag-uutos si Leo, sabay pinagalitan si Edward sa kanyang kamangmangan. Sumagot si Edward na wala siyang ideya kung paano lalaban sa ganoong uri ng sandata dahil hindi pa siya nakakaharap ng katulad nito. Sa pagsunod sa mga tagubilin ni Leo, nagawa niyang putulin ang talam ng makina. Itinuro naman ni Julieta na ang kahinaan nito ay nasa dibdib, na agad kinumpirma ni Leo. Agad na umatake si Edward, tinamaan ang core, at tuluyang napabagsak ang golem. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, naglabas ito ng senyal na nagpagising sa iba pang mga golem na nakatago sa mga guho. Habang naghahanda si Leo para sa isa pang labanan, biglang lumitaw si Echidna, at sa isang malakas na sigaw ay naglabas siya ng napakalaking apoy na tumupok sa buong hukbo ng mga makina. Samantala,
Tinukso ni Leo si Edward sa kanyang kabiguan kanina. Napagtanto ni Edward ang kanyang pagkakamali at buong kababang loob na inamin ito. Ipinagtanggol naman siya ni Julieta, sinasabing hindi makatarungang asahan na magawa ng iba ang nagagawa ni Leo. Nahimasmasan si Edward at humingi ng tawad sa kanyang mga tauhan dahil sa kanyang dating kayabangan, at nangako silang patuloy na lalaban sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala, si Echidna ay tuluyang naging adik sa pagsabog. Masayang pinapasabog muli ang mga abo ng mga golem habang desperadong pinipigilan siya ng mga general. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Chutina si Leo sa kanyang silid at ipinaalam na balak ni Reyna Echidna na iangat siya sa posisyong pamunuan na katumbas ng kanila. Gayunman, binanggit niyang ibinunyag ni Mernes ang nakaraan ni Leo, at tinanong kung totoo bang nilinlang niya sila tungkol sa dahilan ng kanyang pagsali. Sumagot si Leo na ipapaliwanag niya ang lahat mamayang araw, pati na ang kanyang tunay na dahilan. At tiniyak niyang hindi niya sila pagtataksilan. Nasiyahan si Chutina at pumayag. Binigyan niya ito ng babala na huwag munang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao hanggat hindi siya nagbibigay ng senadoryas, dahil hindi sila patatawarin ni Echidna kung mabunyag ang panlilinlang. Nangako siyang ipapaalam kay Leo kapag tama na ang panahon. Napansin din niyang ang librong binabasa ni Leo, Irad, The Joiner of Hands, ay isa sa mga paborito ni Echidna. Tinanong ni Chutina kung makukuha ba nila ang bato ng pilosopo. At inamin ni Leo na hindi iyon magiging madali, subalit nangakong gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang magtagumpay. Sinabi ni Chutina na magpapadala siya ng mensahero kapag handa na ang lahat, bago tuluyang umalis. Ilang panahon bago iyon, kinausap ni Leo ng isang nakakatakot na demonyo na nagsabing hindi sila mga kontrabida, sapagkat hindi sila nagpunta upang lipulin ang sangkatauhan. Nagduda si Leo, kaya't ipinaliwanag ng nilalang na napagod na ang lahi nila sa walang katapusang mga digmaan sa kaharian ng mga demonyo. Nang tanungin ni Leo kung bakit siya napunta sa mundo ng mga tao, sumagot ang nilalang, na tinawag na Impkun, na nagkataong nabuksan ng eksperimento ng hari ng mga demonyo ang isang malaking portal ng dakilang espiritu, na nagdurugtong sa mundo ng tao at ng mga demonyo. Ayon kay Impkun, napunta lamang siya roon upang manood, sapagkat narinig niyang mas maayos ang mundo ng tao kaysa sa kanilang mundo. Itinuro ni Leo na labag iyon sa batas, kaya't ipinaliwanag pa ng imp na karaniwan ay kailangan ng napakalaking mana at bihirang mga catalysta upang mapanatiling bukas ang daan sa pagitan ng mga mundo. Dahilan kung bakit kakaunti lamang sa mga demonyo ang nakakita sa mundo ng tao, kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkamausisa. Sa pag-aakalang matagumpay niyang naantala si Leo, nagpatuloy sa pagsasalita ang imp. Nang tanungin ni Leo kung mapayapang nilulutas ng mga hari ng demonyo ang kanilang mga alitan, inamin ng imp na si Hari Belial ay isang marahas na pinuno na naniniwala sa karahasan bilang tanging solusyon. Nabanggit ni Leo na lumilitaw din ang pangalang Belial sa mga kasaysayan ng tao. Na ikinagulat ng imp, ipinaliwanag nito na minsan, isa sa mga maharlikang demonyo ang nakatawid sa mundo ng mga tao noon pa man. Nang magsimulang hamina ang pag-uusap, nagpanik ang imp, at nang bumagsak ito, inutusan ni Leo na tumayo ito upang maglakad-lakad sila. Habang naglalakad sila sa wasak na lungsod, tinanong ni Leo kung bakit binuksan ni Belial ang dakilang portal ng espiritu. Ipinaliwanag ng imp na ang mga digmaan sa kaharian ng mga demonyo ay matagal nang umiikot sa kakulangan ng mga yaman. Kaya't binuksan ni Belial ang portal patungo sa isang walang taong bahagi ng mundo ng tao, upang makalipat doon ang mga demonyo. Nang tanungin ni Leo kung bakit lumitaw ito sa Tokyo, inamin ng imp na siya man ay nagulat, sapagkat nagsimula agad ang kaguluhan ng salakayin ng mga ogre ang mga tao, na nagdulot ng alitan sa hanay ng mga demonyo. Naramdaman ng imp na lalong lumalala ang sitwasyon, kaya tinangka niyang tumakas, ngunit biglang nagsara ang portal, isang bagay na tanging mga mataas na uri ng demonyo o si Belial lamang ang makakagawa. Nalungkot ito at sinabing pinabayaan silang mamatay sa mundo ng mga tao. Tinanong ni Leo kung posible bang balak ni Belial o ng iba pang makapangyarihang demonyo na sakupin ang mundo ng tao. Kinumpirma ng imp ang posibilidad, dahil sa tingin ng mga demonyo ay mahina ang mga tao at malamang na may mga especially iya silang nakabalik na sa mundo ng mga demonyo bago tuluyang maisara ang portal. Nagpatuloy ang imp sa kanyang galit na pagwawala, sinasabing ang mga elitistang demonyo, na kilala bilang mga devil, ay itinuturing na parang basura ang mga demonyong mababang uri.
Inakusahan pa niya ang mataas na pamunuan ng mga demonyo na ipinadala lamang siya sa mundo ng tao upang mamatay. Sa labis na kawalan ng pag-asa, nakiusap siya kay Leo na tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit imbes na gawin iyon, mahinahong isinuksok ni Leo ang kanyang espada sa kaluban at nagpasalamat sa imp dahil sa mahahalagang impormasyong ibinigay nito. Nagulat ang imp at tinanong kung bakit siya pinalaya ni Leo. Tumugon si Leo na ang kanyang patoto ay napakahalaga upang ipagsawalang bahala. At ibinunyag niyang ihahatid niya ito sa lugar kung saan makikipagkita ang containment squad. Sinabi ng imp na kakaiba si Leo sa lahat ng tao na kanyang nakilala, at nagtataka kung anong nilalang siya talaga, hindi tao, ngunit hindi rin demonyo. Siniguro naman ni Leo na aayusin ng pamunuan ang kanyang tirahan sa Shinjuku Protection Ward, ngunit tumutol ang imp, na mas nais bumalik sa mundo ng mga demonyo. Wika ni Leo, malapit na raw sila sa kanilang destinasyon. Habang naglalakad sila sa kalsada, tinanong siya ng imp kung ano ang kanyang pangalan. Tinitigan lamang siya ni Leo ng tahimik, na para bang isang ligaw na kaluluwa, dahilan upang mapaisip ang imp kung mayroon ba talaga itong pangalan. Ngumiti si Leo at sinabi na siya ang unang demonyo na kailanman ay nagtanong ng kanyang pangalan. Sa sagot nito, ipinaliwanag ng imp na ang mga pangalan ay may malalim na kahulugan, katunayan ng pag-iral ng isang nilalang, kahit pa sa kamatayan. Gayunman, tugon ni Leo, hindi raw kayang i-proseso ng kanyang mekanikal na isipan ang mga ganoong bagay. Ipinakilala ng imp ang sarili bilang Irad, isang mapagmalaking kasapi ng mga imp mula sa Dark Valley. Ipinakilala rin ni Leo ang sarili, sinasabing siya ay kabilang sa Demon Heart series, mga makinaryang nilikha upang makipaglaban sa mga demonyo at ipagtanggol ang sangkatauhan. Nang sabihin ni Leo na tungkulin niyang mag-isa na lumaban sa mga demonyo, nalungkot si Irad sa ideyang iyon. Nalito si Leo at tinanong kung bakit, idinagdag niyang hindi naman siya nakakaramdam ng pagod sa kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Irad na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at tinanong kung ano ang balak ni Leo kapag natapos na ang digmaan. Sumagot si Leo na mananatili lang siyang naka-standby hanggang sa siya'y muling kailanganin. Nabalisa si Irad, na pagtatanto niyang mamumuhay si Leo ng walang katapusan ngunit walang layunin. Sagot ni Leo, makakahanap siya ng panibagong kahulugan kung muling sumiklab ang digmaan. Ngunit tugon ni Irad, nangangahulugan iyon na itinakda siyang lumaban magpakailanman. Napaisip sandali si Leo, bago sabihin na may iba pang mga modelo ng Demon Heart na mas malakas kaysa sa kanya, at tiyak na sila ang dudurog sa hukbo ng mga demonyo, kaya't malaki ang posibilidad na siya'y mamatay sa proseso. Panyanatag ni Leo si Irad, sinasabing hindi siya magdurusa. Tugon ni Irad, umaasa siyang mamatay si Leo bago pa man siya maging ganap na makapangyarihan. Pagdating nila sa containment unit, nangako si Irad na magiging martir si Leo, isang bayani na magbubuklod sa mga tao at mga demonyo. Sa kanilang paghihiwalay, hinimok ni Irad si Leo na humanap ng bagong dahilan upang mabuhay at matutong pahalagahan ang buhay kapag siya'y tuluyang tinalikuran ng sangkatauhan. Ipinayo rin niya na huwag kailanman kalimutan ang kanyang pangalan. Pagkaalis ni Irad, pinili ni Leo na alalahanin ang mga salitang iyon, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Sa kasalukuyan, naglakad si Leo patungo sa silid ng trono, ngayoy ganap nang nauunawaan ang mensahe ni Irad. Samantala, si Echidna ay kasalukuyang nagrerepaso ng isang kautusan na nagsasaad na natapos na ang trial period ng Dark Knight Onyx, kaya't opisyal na siyang itinalaga bilang ikalimang dakilang general ng kanyang hukbong demonyo. Ngumiti si Echidna habang nilalagdaan ang dokumento at tumingin sa aklat ni Irad. Iniisip na si Onyx ang pinakaangkop na nilalang upang maunawaan at abutin ang sangkatauhan sa ngalan ng mga demonyo. Ngayon, sigurado si Echidna na tama ang kanyang naging desisyon. Subalit bago pa siya makakilos, dumating ang isang babaeng demonyo upang iulat na nagsisimula ng magsara ang dakilang espiritu portal. Agad na nagtanong si Echidna ng paliwanag, ngunit sinabi ng demonyo na hindi nila alam ang sanhi. Ang tanging malinaw ay nauubusan na sila ng mga bihirang crystal catalyst na ginagamit upang mapanatiling bukas ang portal. Kaagad na nagtuon ng kanilang mahika sina Leo at Shutina upang patatagin ang portal, habang si Echidna ay napahinto sa pagkabigla, hindi makapaniwala na isang ganitong kalamidad ang mangyayari sa sandaling tila abot kamay na nila ang kanilang kinabukasan. Makalipas ang kaunting oras, tinipon ni Echidna ang kanyang mga general at idineklara na sila ay nasa kalagayang pangkrisis.
Ipinaliwanag niyang pansamantalang napatatag nila ang portal dahil sa pinagsamang lakas nila ni Shutina at Onyx, ngunit mananatili lamang itong bukas ng 7 araw sa pinakamahabang panahon. Nang may kaba, tinanong ni Lily kung ano ang mangyayari kapag tuluyang nagsara ang spirit portal. Sagot ni Echidna, hindi na sila makababalik sa mundo ng mga demonyo. Dagdag pa niya, kapag nagsara na ang portal, walang makakaalam kung gaano katagal bago muling magbukas ito, maaaring daan-daang taon, o baka 1 milenyo pa. Sa panahong iyon, patuloy na magdurusa ang kanilang bayan. Kaya't hinimok niya ang lahat na magpasya ng kanilang susunod na hakbang sa loob ng 7 araw. Nang hingin ni Echidna ang payo ni Shutina, inilatag nito ang 2 pagpipilian. Una, bumalik sila kaagad sa mundo ng mga demonyo bago pa tuluyang magsara ang portal. Ngunit binigyang diin ni Shutina na karamihan sa kanilang hukbo ay mga nilalang mula sa mundo ng tao. Kaya't kailangan nilang buwagin ang hukbo dahil hindi makakasama ang mga iyon sa pagbalik. Napansin ni Edward na pati ang mga general ay mapipilitang maghiwa-hiwalay. Mariing tumutol si Lily, ayaw na ayaw niyang mahiwalay sa kanyang mga kasamahan. Nang magtanong si Mernes kung ano ang ikalawang opsyon, sinabi ni Shutina na ito ay agarang pagkilos ng hukbo upang lusubin ang Renil at agawin ang bato ng pilosopo. Sabay-sabay na tinanggihan ng mga general ang ideya, sinasabing ito ay lubhang mapanganib. Ipinaalala ni Shutina na masyado nang hamina ang kanilang hukbo kumpara noon. Kung lalaban sila ngayon, ang kanilang mga bangkay ay kakalat lamang sa larangan ng digmaan, parang mga basurang itinapon ng kapalaran. Pagharap ni Echidna kay Onyx, tinanong niya kung nakalaban na ba nito si Leo. Sumagot si Onyx na narinig lamang niya ang mga alamat tungkol dito. Inamin ni Echidna na kahit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas noon laban kay Leo, siya ay lubusang natalo. Tinawag niya si Leo na isang halimaw, isang nilalang na kayang burahin ang buong hukbo nila kung susubukan nilang labanan ito sa kasalukuyan nilang kalagayan. Idineklara ni Echidna na hindi siya natatakot sa kamatayan, dahil umalis siya sa mundo ng mga demonyo na handang harapin ang gayong kapalaran. Gayunman, tumanggi siyang isama ang kanyang mga kasamahan sa parehong tadhana. Matatag niyang ipinasya na buwagin ang hukbo at bumalik sa mundo ng mga demonyo. Ipinahayag niyang siya at si Shutina ay kailangang bumalik bilang reyna at pangalawang pinuno nito, bagaman alam niyang ang pagbabalik ng walang taglay na Philosopher's Stone ay tiyak na magdudulot ng tunggalian para sa trono. Tumalikod si Echidna patungo sa bintana upang itago ang kanyang mga luha habang nagpapasalamat sa lahat ng mga nanatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat. Pagkaraan, pinakalma niya ang sarili at nagpasya na ipakita ang lakas na nararapat sa isang tunay na reyna. Ipinahayag niyang kailangan nilang humanap ng bagong paraan upang mailigtas ang mundo ng mga demonyo. Pinaalalahanan siya ni Leo tungkol sa sinabi niya minsang nalesing, ang kanyang hangarin na pagandahin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Tumugon si Echidna, inamin niyang balak niyang gamitin ang Philosopher's Stone upang dalhin sa mundo ng mga demonyo ang mga biyayang matagal nang tinatamasa ng mundo ng mga tao. Isiniwalat niyang mula pa noong siya ay isang mababang uri ng demonyo, pinag-aralan at pinag-ensayuhan niya ang lahat upang tumaas ang antas at maging Demon Queen, na may layuning tumawid sa mundo ng tao upang maisakatuparan ang pangarap niyang iyon. Sa narinig, inalis ni Leo ang kanyang helmet at ipinaliwanag na ang batong iyon ay hindi isang mahiwagang bagay na tumutupad ng kahilingan, kundi isang relikya mula sa panahong mekanikal, isang makinang pinapagana ng micro-itim na butas na lumilikha ng halos walang katapusang enerhiya. Dagdag pa niya, walang katiyakan na matutupad nito ang mga hangarin ni Echidna. Ipinahiwatig din niya na maaaring may manual o talaan kung paano ito gamitin, ngunit dahil sa katandaan nito, halos imposibleng matagpuan pa iyon sa mundo ng mga tao. Nagsimulang magnilay si Echidna, iniisip ang mga bagong paraan upang maisakatuparan ang kanyang pangarap. Ngunit nang halos lumunin na siya ng kawalan ng pag-asa, lumapit si Leo mula sa kanyang likuran at ibinunyag na mayroong 2 Philosopher's Stone sa mundo ng mga tao. Hiniling niyang humarap ito sa kanya, at nang gawin ni Echidna iyon, binawi ni Leo ang kanyang anyong Onyx at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang panlilinlang at ipinagtapat ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa hukbo ng mga demonyo, upang alamin kung karapat-dapat ba si Echidna na pagmamay-arian ng Philosopher's Stone. Kung hindi siya naging karapat-dapat, aalis sana siya. Ngunit sa hapunang pinagsaluhan nila, napagtanto niyang karapat-dapat nga ito.
Naguluhan at nanlumo ang Reyna, hindi makapaniwalang ang kanyang minamahal na si Onyx ay walang iba kundi ang pinakakinatatakutan niyang kaaway. Ngunit nagpatuloy si Leo, sinasabing sulit na ipagkatiwala sa kanya ang bato, sapagkat maaari nitong magdala ng pangmatagalang kapayapaan sa dalawang mundo. Sa tindi ng revelasyong iyon, hindi na pinatapos ni Echidna si Leo sa pagpapaliwanag kung saan nakatago ang pangalawang Philosopher's Stone, dahil sa bugso ng galit. Pinakawalan niya ang isang apoy na sumabog at itinapon si Leo sa kabilang dulo ng silid. Kahit matapos ang pagsabog, nanatiling nilalamon ng galit si Echidna at sinubukan niyang umatake muli. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga general, pinaalalahanan siya sa lahat ng kabutihang nagawa ni Leo para sa kanilang layunin. Muling tinanong ni Echidna kung saan matatagpuan ang isa pang Philosopher's Stone, at sumagot si Leo na ito ay nasa kabundukan ng Sishat, binabantayan ng isang makapangyarihang tagapangalaga. Naglakbay silang dalawa sa mabundok na rehiyon, at nang tanungin siya ni Echidna kung bakit hindi na lamang sila nag-teleport doon, sinabi ni Leo na nais niyang makausap siya. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang hanapin ang manual upang maayos na maisaaktibo ang bato. Nangako si Echidna na gagawin niya iyon at ipagkakaisa ang mga tao at mga demonyo. Ibinunyag ni Leo na siya ay isinilang noong panahong mekanikal, dahilan upang mapatulala si Echidna nang malaman niyang mahigit 3,000 taon na pala ang edad nito. Ipinaliwanag ni Leo na siya ay kabilang sa Demon Heart series, at ang kanyang kakayahan ay kopyahin ang anumang teknik na gagamitin laban sa kanya. Inamin niyang minsan ay natatakot siyang baka dumating ang araw na siya mismo ang magdadala ng kapahamakan sa mundo, bago niya ito muling iligtas. Sa huli, isiniwalat niya kay Echidna at sa mga general nito na ang Philosopher's Stone ay walang iba kundi ang puso niya mismo, at hinikayat silang kunin ito sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanyang buhay. Nang mag-atubili silang gawin ito, niyakap ni Leo ang papel ng isang kontrabida. Binalaan niyang lilipulin niya ang bawat tao na makikita niya kung hindi nila siya pipigilan. Sa pagkagulat ni Echidna, ginaya ni Leo ang nakakatakot na tikas ni Aiden, at nagbigay ng isang mariinggal na talumpating puno ng kasamaan bago lumikha ng napakalakas na shockwave gamit ang kanyang espada. Idineklara niya na kung tunay nilang nais iligtas ang mundo, kailangan nilang pigilan siya mismo. Nanatiling tulala ang mga demonyo sa kanilang kinatatayuan. At bago pa man makapagtanong si Echidna ng paliwanag, sumugod na si Leo sa kanya na may hawak na espada. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang mararahas na atake. Pinilit si Echidna na ipagtanggol ang sarili hanggang sa mapa-atras siya sa lupa dahil sa tindi ng puwersa. Ipinagtanong niya kung nababaliw na ba ito, ngunit mahinahon siyang sinagot ni Leo na siya ay ganap na nasa katinoan, ginagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin na iligtas ang mundo. Itinusok ni Leo ang kanyang espada sa lupa. Naglabas ng isang shockwave na muntik nang tamaan si Echidna, ngunit tumama sa isang napakalaking bato sa kanyang likuran at pinulbos ito. Namangha si Edward, hindi makapaniwalang ang isang hampas lang ng espada ay makalilikha ng ganoong lakas. Idineklara ni Leo na hindi na niya kailangan ng kanyang pagkakakilanlan, at sa malamig na tinig ay sinabi, "Ililigtas ko ang mundo, kahit pa kailangan ko muna itong wasakin." Si Leo ay nagpakawala ng isang alon ng matinding hiwa patungo kay Lily. Ngunit bahagya lang itong naiwasan ng babae. Napasigaw si Echidna, tinatanong kung bakit niya winawasak ang mundong pinanggako niyang ipagtatanggol, alam naman niyang puro pagkawasak lamang ang matitira. Ngunit ngumiti lamang si Leo ng malamig at sinabing ayos lang iyon sa kanya, matagal na niyang pinrotektahan ang mundo. Pagkatapos ay tumawa siya ng baliw, sinasabing nakakaakit ang ideyang burahin ang lahat at magsimula muli. Muli siyang nagpalabas ng isa pang alon ng enerhiya na nagpasadsad kay Echidna sa lupa. Habang papalapit siya upang tapusin ito sa isang mapanirang hampas, sinalubong siya ni Edward at hinarang ang atake gamit ang kanyang espada, dahilan upang umatras si Leo. Nagduwelo ang dalawa, nagkikislapan ang kanilang mga espada habang sinusubukang kausapin ni Edward si Leo. Ngunit hindi siya pinakinggan nito. Si Chutina, na nanginginig, ay nagtanong kung bakit nila kailangang maglaban, ngunit pasiga na sinagot ni Leo ang kanyang naguguluhang mga general, tinatanong kung wala ba silang narinig sa kanyang sinabi. Sa galit, pinuno niya ng mahika ang kanyang espada at tinulak si Edward paatras, at bago pa siya makapagpatama ng panghuling suntok. Ginapos siya ni Chutina gamit ang isang mahika ng pagkakulong, sinusubukang selyuhan siya ng tuluyan. Ngunit binasag ito ni Leo at sinipa si Edward pal-iPad.
Galit na sinermonan ni Leo si Chutina dahil sa pagtatangkang atali siya, at sinabing kung gusto nitong makuha ang kanyang puso, kailangan muna nitong patayin siya. Hinamon siya ni Chutina kung bakit pa siya tumulong sa kanila kung ang puso niya nga ay ang Philosopher's Stone. Ipinaalala niya ang pangako nitong hindi sila kailanman tatraidorin, at tinanong kung totoo ba ang pagkakaibigan nila. Ang tanging sagot ni Leo, mamamatay silang lahat kung hindi nila siya pipigilan. Nagpalabas siya ng malalakas na palaso ng liwanag patungo kay Chutina. Agad siyang tinakpan ni Edward, tinanggap ang buong tama bago pa sumabog ang mga iyon. Nang tatangkain pa ni Leo na umatake muli, hinarang siya ni Echidna gamit ang espada nito. Bumagsak si Edward sa tuhod, sunog ang likod. At doon napagtanto ni Chutina na seryoso si Leo, nais talaga nitong lipulin silang lahat. Habang patuloy silang nagbabanggaan ng espada, inamin ni Leo na sawa na siyang maging tagapagtanggol ng sangkatauhan. Sa gitna ng kanilang labanan, tinanong niya kung sino ba ang dapat niyang kamuhian, ang mga taong lumikha sa kanya o ang mga demonyong nagtulak sa kanila sa digmaan. Itinaas niya ang kamay at tumawag ng napakalawak na unos ng mga palaso ng liwanag na nagdilim sa langit. Ipinahayag niyang wawasakin niya ang parehong mundo ng tao at ng demonyo, bago pakawalan ang lahat ng iyon. Nagawang protektahan ni na Echidna at Chutina ang kanilang mga kasamahan gamit ang makapangyarihang mga harang. Napaisip ang reyna ng mga demonyo kung iyon ba ang tunay na kapangyarihan ni Leo. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin sa kasalukuyang kalagayan, lalo't hindi pa tuluyang nakakabawi ang kanyang Monarch Core, kaya nagpasya siyang gamitin ng isang mapanganib at malakas na mahika, kahit hindi siya sigurado kung magtatagumpay ito. Sa sandaling iyon, nakiusap si Lily na tumigil si Leo. Pinaaalala ang mga salitang sinabi nito sa kanya noong naglalakbay sila patungong Largo, at sinabing siya naman ngayon ang makikinig sa mga pasanin ni Leo, kung tatapusin lamang nito ang labanan. Sandaling nagkunwari si Leo na nagdalawang isip, tila naantig sa sinabi ni Lily, ngunit ilang saglit lang, tinuhog niya ito gamit ang mga espada ng liwanag. Sa tindi ng galit, sumugod si Echidna ng buong lakas, habang pinakawalan ni Chutina ang isang nakakayanig na mahika ng kidlat. Ngunit tinawanan lang ni Leo. Natuwa na sa wakas ay tinutuluyan na nila siya. Nabigla sina Echidna at Chutina nang makitang walang epekto ang ganoong antas ng mahika. Ngumiti ng mapanukso si Leo at hinamon silang gamitin ang lahat ng kanilang lakas laban sa kanya. Muling tumindig si Edward kahit sugatan, at nagpasalamat kay Leo sa pagtuturo kung paano makita ang kahinaan ng mga nasa paligid. Idinagdag niyang kahit anong mangyari, kaibigan pa rin niya ito. Pagkatapos, nagbagong anyo si Edward sa kanyang anyong dragon at sumugod kay Leo. Sinasabing tungkulin niyang ibagsak ang bayani na naligaw ng landas. Tinanggihan ni Leo ang bawat atake, pinabalot ng yelo ang espada ni Edward, at saka ito sinunog ng matinding apoy. Habang sumisigaw sa sakit ang dragon, ipinaliwanag ni Leo ng malamig na walang saysay ang mga kaliskis ng dragon kapag sumailalim sa biglaang pagbabago ng temperatura, at sinipa niya ito hanggang sumalpok sa pader. Sumugod si Echidna na may hawak na palakol, ngunit nasangga iyon ni Leo. Kaagad namang inilibing siya ni Chutina sa ilalim ng lupa gamit ang mahika ng lupa. Binigyan ng pagkakataon si Echidna na pakawalan ang kanyang pirma na apoy, ngunit wala pa ring epekto. Napagtanto ni Echidna na lalong lumalakas ang depensa ni Leo sa bawat tama. Habang papalapit si Leo upang tapusin siya, biglang lumitaw si Melnes at ginupit ang kanyang leeg sa isang kisap mata. Nakipagsagupaan si Melnes kay Leo sa isang mabagsik na labanan. Nang ideklara ni Leo na sisirain niya ang mundo, tinawag siya ni Melnes na sinungaling at naglaho sa hangin gamit ang assassination technique. Hinabol siya ni Leo, at nagpatuloy ang kanilang laban sa kalangitan habang binibigkas ni Melnes ang kanyang mga sermon, tinatangkang umatake mula sa likuran. Ngunit sa sandaling damaykit ang kanyang espada kay Leo, agad siyang nagyelo, naging isang rebulto ng yelo. Sa gitna ng pag-iyak, sumugod si Lily sa anyong Fenrir, ipinagtapat ang kanyang pag-ibig at nakiusap kay Leo na tumigil, ngunit pinaslang lang siya ni Leo nang walang kahirap-hirap, at pinawi ang kanyang liwanag. Nakita iyon ni Echidna at alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ginamit niya ang kanyang domain expansion at hiniling kay Chutina na bigyan siya ng 42 segundo upang maghanda. Sinimulan ni Echidna ang pagbigkas ng sinaunang mahika na iniwan sa kanya ng kanyang ama, si Crius, isang mahikang nilikha upang talunin lamang ang bayani,
habang si Chutina ay patuloy na nakikipaglaban kay Leo ng harapan. Nang papalapit na si Leo upang tapusin si Chutina, ibinunyag nito ang tunay niyang hangarin, na siya mismo ang gustong maging kontrabida upang mapilitan silang patayin siya, at maipasa sa kanila ang Philosopher's Stone para magkaisa ang mga tao at mga demonyo. Pinatahimik siya ni Leo sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang tiyan. Ngunit bago niya maibigay ang huling hampas, pinakawalan ni Echidna ang kanyang panghuling incantation, isang hero binding spell na kilala bilang Anti-Leo, na may kakayahang alisin ang lahat ng kakayahan ni Leo sa loob ng maikling panahon. Habang papalapit ang mahiwagang liwanag, natakot si Echidna na baka makaiwas si Leo at tuluyan silang mapahamak. Ngunit ngumiti lamang si Leo at hinintay ang paglapit nito. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala, ang unang pagkakataon na iminulat niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang utos na protektahan ang sangkatauhan. Noon, tila tama lamang sa kanya ang pumatay ng mga demonyo, dahil iyon ang balanse ng mundo. Noon, umaasa pa ang mga tao sa kanya, at may mga kasamahan siyang lumalaban sa tabi niya. Magkasama nilang tinalo ang malalakas na kalaban at naibalik ang kapayapaan sa mundo, isang tagumpay na ipinagdiwang nila. Ngunit habang tumatagal ang kapayapaan, unti-unting nawala ang pangangailangan sa isang bayani, at nawala rin ang kanyang layunin. Nang muling sumiklab ang digmaan, sumabak si Leo sa laban ng walang tigil, hanggang sa mapagtanto niyang may saysay lamang ang kanyang pag-iral kapag may labanan. Sa loob ng libu-libong taon, nilaibat niya ang mundo, lumalaban ng walang katapusan. Ang natatangi niyang kakayahan ay payagan siyang matutunan at kopyahin ang mga teknik ng bawat kalabang kanyang hinarap, hanggang sa wala nang sinumang makapantay sa kanya. Sa huli, naging eksaktong nilalang siya na nilayo ng kanyang mga lumikha, isang walang kamatayang sandata ng digmaan. Nang muling bumalik ang kapayapaan, nakilala ni Leo ang isang babaeng mangangalakal na taimtim na naghangad na magpatuloy ito magpakailanman. Habang pinapanatili ang malamig at walang emosyon na mukha, naitanong ni Leo sa sarili kung bakit hindi na siya makangiti. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang isang madilim na katotohanan, may bahagi sa kanya na nananabik na muling mapanganib ang mundo, na gustong-gusto itong iligtas muli. Nanalangin siya para sa sakuna, natatakot na mawawala ang kanyang pagkakakilanlan kapag wala na siyang mundong iligtas. Hanggang sa napagtanto niyang kaya niyang siya mismo ang magdala ng panganib dito. Naalala niya na ang Demon Heart series ay idinisenyo na may pananggalang na tinatawag na thought masking, isang mekanismong pumipigil sa kanila na magtanim ng masamang hangarin laban sa sangkatauhan. Ngunit dahil sa kanyang kamalayan at matinding ego, napawalang bisa iyon. Gamit ang makabagong siyentipikong kagamitan, muling nilikha ni Leo ang mga bayani sa anyo nila noong unang iligtas nila ang sangkatauhan. Nang tanungin siya ng prototypeng nilikha niya kung ano ang utos nito, inutusan ito ni Leo na lipulin ang buong sangkatauhan upang mailigtas niya ito muli. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang gusto pa rin niyang mabuhay bilang isang bayani. Di nagtagal, nag-alingaw ang mga alarma sa buong kaharian habang sinalakay ito ng mga demonyo. Nang hingi ni Leo ang ulat, sinabi ng isang kawal na may napakalaking portal na bumukas sa mga bundok ng Sish, at mula roon ay dumagsa ang mga hukbo ng mga demonyo. Idineklara ni Leo na siya ang hahawak sa sitwasyon, ngunit bago umalis, sandali siyang natigilan. Pagbalik niya sa kanyang laboratorio, sinira niya ang lahat ng Demon Heart replicas na kanyang ginawa. Doon niya tuluyang napagtanto, hindi na siya ang bayani na minsang nagligtas sa sangkatauhan. Siya na mismo ang naging tunay na hari ng mga demonyo. Napagtanto ni Leo na siya mismo ang naging pinakamatinding banta sa mundo, isang nilalang na handang wasakin ito para lamang sa pansariling layunin. Inamin niyang walang sino mang hari ng mga demonyo ang mas magiging masama pa sa kanya. Labis siyang pinahirapan ng katotohanan iyon, kaya't nagbuo siya ng plano. Ilang sandali pa, ipinadala siya sa isang misyon upang talunin si Echidna at ang hukbo nito. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Leo na upang tunay na mapuksa ang kasamaan, kailangan niyang talikuran ang mismong pagiging bayani. Ngunit hindi niya maaaring hayaang basta na lamang siyang matalo. Kaya't nagpasya siyang ipasa ang Philosopher's Stone sa isang karapat-dapat, isang nilalang na kayang talunin siya at ipagtanggol ang sangkatauhan sa kanyang lugar. Doon niya nakita si Echidna, na inuutusan ng kanyang mga tauhan na umiwas sa walang saysay na pagkawasak at ipinagbawal ang pagpatay sa mga tao. Ipinaalala pa nito na ang tunay nilang layunin ay hindi digmaan.
Nabigla si Leo sa ipinakita niyang pagpipigil. Nang tanungin niya ang isang bihag na demonyo, nalaman niyang si Echidna ay lumusob sa mundo ng tao hindi upang manakop, kundi upang pabutin ang kalagayan ng Demon Realm. Ipinagtapat ng demonyo na wala pang pinunong tulad niya sa kasaysayan. Isa pang sundalo ang nagsabing ipinagbawal ni Echidna ang anumang walang katarungang pananakit sa mga tao at siya mismo ang nanguna sa harapan ng labanan. Maging isang imp ay nagpatotoo, sinasabing si Echidna ay marunong magbigay ng papuri sa lahat, maging sa mga tulad niyang mababang uri, patunay ng kanyang kabutihan bilang pinuno. Matapos marinig ang lahat ng ito, ipinadala ni Leo ang isang surveillance orb upang masubaybayan siya. Nang suriin niya ang mga record, napagtanto niyang si Echidna na mismo ang kahalili na kanyang hinahanap. Naisip niyang kaya niyang gawin ang higit pa sa pagpasa ng kanyang puso, maaari niyang tuldukan ang bangin sa pagitan ng tao at demonyo. Sa matibay na loob, nagpasya siyang kausapin si Echidna bago isagawa ang kanyang huling misyon, ang wakasan ang kanyang sariling buhay at itigil na ang pagiging bayani. Hinarap niya ang 4 na heneral upang subukin ang kanilang pagkatao sa pamamagitan ng labanan. Matapos silang talunin, nilusob niya ang palasyo, pinatahimik ang bawat kawal bago tuluyang harapin si Echidna mismo. Nagduwelo sila ng mga espada, at sa bawat pagbangga ng kanilang sandata, sinubukan ni Leo kung karapat-dapat nga bang manahin ni Echidna ang kanyang layunin. Sa huli, natalo niya ang kanyang malahalimaw na anyo, at nagtapos ang digmaan. Sa kasalukuyan, ngumiti si Leo at nagpasalamat kay Echidna habang dumadaloy sa kanya ang anti-Leo na mahika. Noon lang napagtanto ni Echidna na ito na pala ang layunin ni Leo mula pa sa simula. Naramdaman ni Echidna na halos mabasag ang kanyang mga buto habang pinipigilan ng binding spell ang kapangyarihan ni Leo. Damaloy ang dugo mula sa kanyang mga mata habang nauunawa ang hindi kakayanin ng kanyang katawan ang bigat ng libu-libong taong kapangyarihan na kanyang sinisikil. Alam niyang 6 na segundo na lang ang kaya niyang tiisin, 6 na segundo lamang para tapusin ang lahat. Si Leo naman, ngayon ay tuluyang walang magawa, nakagapos at nawala ang lahat ng kanyang kakayahan, ay napangiti pa rin. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, muli niyang naramdaman ang takot at ang saya ng nalalapit na kamatayan. Nauunawaan ni Echidna na si Leo ay nabuhay sa isang kalunos-lunos at nag-iisang pag-iral sa loob ng libu-libong taon. Samantala, si Leo naman ay nalungkot dahil bilang bayani, nabigo siyang ipagkatiwala ang kapayapaan sa iba. Pareho nilang naalala ang mga panahong kasama niya ang hukbo bilang Onyx, at doon nila napagtanto, ang tunay na hangarin ni Leo ay makahanap ng isang taong makapagliligtas sa kanya. Nagpasalamat si Leo na si Echidna at ang kanyang mga kasamahan ang naging huling kakampi niya. Naniniwalang magbubuklod ang dalawang mundo pagkamatay niya. Ngunit sa sandaling iyon, muling tumindig ang mga heneral ng demonyo, at doon niya napagtanto, hindi na pala niya gustong mamatay. Idineklara ni Echidna na bibigyan niya ito ng kamatayan na nararapat sa isang bayani, at inutusan ang kanyang mga heneral na umatake. Pinakawalan ng 4 ang kanilang pinakamakapangyarihang mahika, at nagpasalamat si Leo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tinitigan ng mga heneral ang kanyang walang buhay na katawan. Puno ng dalamhati at pagkabigla, habang sumisigaw si Echidna sa sakit, hudyat ng pagtatapos ng labanan. Ilang sandali pa, nagmulat ng mata si Leo, ninanamnam ang kanyang pagkatalo habang papalapit sina Echidna at ang kanyang mga heneral. Mabilis na tumakbo si Lily upang yakapin siya, ngunit pinigilan siya ni Melnes. Tinapunan siya ni Echidna ng tingin at tinanong kung nagustuhan ba niyang magpanggap bilang isang mababang uri ng hari ng mga demonyo. Napatawa si Leo. Inamin na masaya naman iyon, matagal na niyang gustong maglaro ng papel ng kontrabida. At natutuwa siyang si Echidna ang kanyang nakasama. Tinawag siya ni Echidna na sinungaling, sinasabing alam niyang nagpipigil ito sa laban. Nang tanggihan ni Leo, ipinaalala ni Echidna na sinadya nitong tanggapin ang kanyang mahika ng buong buo. Sagot ni Leo, dapat ko bang iwasan iyon? Talo na kayo noon. Napansin ni Chutina na dumating si Leo sa laban na alam na niyang matatalo siya, at tumango si Leo, sinasabing kahit hindi eksaktong ayon sa plano ang lahat, masaya siyang nagawa nilang pigilan siya bago niya tuluyang wasakin ang lahat. Tinawag siyang hanggal ni Echidna, sabay sigaw na muntik na silang mapatay sa kanyang kabal-iwang ginawa. Ngunit ngumiti lamang si Leo bilang tugon. Pagkatapos, inialok niya sa kanila ang Philosopher's Stone na nakabaon sa kanyang dibdib,
Ipinaliwanag na ginamit niya ang emergency override upang putulin ang koneksyon niya rito, at mayroon na lamang silang 300 segundo upang makuha ito. Tinanong ni Melnes kung kailangan lang ba nilang hilahin iyon palabas, at tumango si Leo, sinasabing, "Oo, parang tatanggal ka lang ng takip sa bote." Lumapit si Mernes upang kunin ang bato ng pilosopo, ngunit nagsimulang magmakaawa si Lily na huwag patayin si Leo. Pinigilan siya ni Edward at sinabing tigilan na niya ang pag-iingay dahil mahina na si Echidna. Habang umiiyak ng walang tigil si Lily, napansin ni Echidna ang kalmadong ngiti ni Leo, at doon niya napagtanto na kahit sa huling sandali nito, pinoprotektahan pa rin niya ang sangkatauhan. Sa wakas, naunawaan niya na hindi kailanman nais ni Leo na wasakin ang mundo nila o saktan ang sinuman. Pinili niyang mamatay upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ay magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Masakit man sa kanya, inamin ni Echidna na si Leo ay isang tunay na bayani. Nang ipaalala ni Leo na paubos na ang oras, tinanong siya ni Echidna kung mayroon ba siyang mga pinagsisisihan. Sagot ni Leo, wala siyang pinagsisisihan dahil alam niyang may isang karapat-dapat na magpapatuloy ng kanyang misyon. Sinubukan ni Mernes na patahimikin si Lily. Ngunit sa halip ay siya rin ay napaluha, na lalong nagpaiyak kay Lily. Humingi ng paumanhin si Leo sa kanilang lahat sa gulong idinulot niya. Umupo si Echidna sa tabi niya upang kunin ang bato, ngunit sa halip, sinampal niya ng marahan si Leo at tinapakan ang tiyan nito, sabay sabi na nagbago ang isip niya dahil masyado raw itong nakakapagod na trabaho. Ipinaalala ni Echidna na siya ang reyna ng mga demonyo at wala siyang oras para sa mga utos ni Leo. Ngunit matapos iyon, ngumiti siya ng tuso at inanunsyo na may bago siyang desisyon, opisyal niyang kukunin si Leo bilang tauhan. Tinuro niya na taglay ni Leo ang bato ng pilosopo at nabuhay ito ng libu-libong taon, kaya't itinalaga niya siya bilang opisyal na sugo sa pagitan ng mundo ng mga tao at mga demonyo. Sinubukan ni Leo na tumutol at sinabing paubos na ang oras, ngunit pinawalang bahala lang ito ni Echidna. Sabay sabing wala siyang pakialam. Komento ni Edward na hindi na siya nagtataka dahil iyon nga ang inaasahan niya sa kanilang reyna. Hiniling ni Leo kay Edward na kausapin ito ng seryoso, o kunin na lang mismo ang bato, ngunit sumang-ayon si Edward kay Echidna. Dagdag pa niya, marami pa siyang kailangang matutunan kay Leo, at malaking kawalan sa kanila kung mamatay ito. Napaisip si Leo kung gaano siya naging hanggal. Sinabi ni Edward na siya ang pinakakarapat-dapat na tao upang pag-isahin ang dalawang mundo. Dahil sa tagal na ng kanyang buhay at karanasan. Idinagdag pa ni Edward na nagustuhan na ni Julieta si Leo, at kung mamatay siya, tiyak na madudurog ang puso ng kanyang anak. Kaya't nakiusap siya na pag-isipan pa ito ni Leo. Sumagot naman si Leo ng sarkastiko, tinanong kung ganoon ba talaga kakapal ang bungo ni Edward, dahilan para tumalon si Lily papunta sa kanya. Sinermonan siya ni Lily dahil hindi raw ito humingi ng tulong sa kanila noong siya'y nahihirapan, at pinaalala niya ang mismong aral na itinuro ni Leo sa kanya, na may lakas sa pagkakaibigan. Nanginginig sa emosyon, umiiyak si Lily habang nakapatong kay Leo, at inamin niyang napakabobo niya para maunawaan kung bakit gusto nitong mamatay, ngunit pakiusap niya, huwag siyang iwan. Lumapit naman si Melnes, at inakala ni Leo na siya ang pinakaangkop sa ganoong sitwasyon, kalma at mahinahon. Ngunit bigla siyang sinipa ni Melnes at sinabing bawat salita, bawat tingin, at bawat kilos ni Leo ay sumisigaw ng kanyang matinding pagnanais na mabuhay. Patuloy siyang sinisipa ni Melnes habang pinapakiusapan si Leo na piliin ang buhay. Nang maghanda na si Leo upang tapusin ang lahat, itinaas ni Chutina ang kanyang baston at tinanong kung bakit gusto nitong wasakin ang sarili. Sinubukan ni Leo na sabihing wala ng oras, ngunit pinutol siya ni Chutina at inutusan siyang sabihin ang buong katotohanan. Ipinagtapat ni Leo na siya ay nilikha upang protektahan ang sangkatauhan, at lahat ng modelo ng Demon Heart ay may thought mask na pumipigil sa kanila na magkimkim ng galit o mali siya laban sa mga tao. Ngunit dahil sa pag-unlad ng kanyang sariling kaisipan, nawala ang bisa ng mekanismong iyon. Natakot siyang mawalan ng pagkakakilanlan kapag hindi na niya magampanan ang tungkulin niyang protektahan ang mga tao. Nang magpaliwanag pa siya, pinutol siya ni Chutina at itinuro na dahil sa lakas ng kanyang isipan, posible niyang mapigilan o ma-override ang utos ng kanyang pangunahing sistema. Sinabi ni Leo na imposible iyon, ngunit inutusan siya ni Chutina na subukan.
Pumasok si Leo sa kanyang sariling kamalayan at pinatahimik ang panloob na tinig na naguutos sa kanya na protektahan ang sangkatauhan. Nagulat siya sa nagawa niya, at narinig niya si Echidna na nagpapaalala na 20 segundo na lang ang natitira. Sinabi ni Echidna na ibibigay niya ang hiling ni Leo na mamatay kung iyon talaga ang gusto niya. Ngunit pinayuhan din niya na huwag sayangin ang buhay sa pagsunod lang sa utos ng iba, kung nais pa niyang mabuhay, mga salitang umalingaw-ngaw na parang aral ni Irad. Habang nagsisimulang maghilom ang mga sugat ni Leo, sinabi ni Echidna na isantabi na niya ang pagiging bayani at maglingkod na lamang sa kanya. Tinanggap ni Leo ang kamay ni Echidna at tumayo, habang niyakap siya ni Lily, umiiyak sa tuwa. Kinabukasan, nagkita muli sina Leo at Echidna. Tinanong siya ni Echidna kung nagsisisi ba siyang tinanggihan ang tanging pagkakataon niyang mamatay. Nangiti si Leo at nangakong tutuparin ang kagustuhan ng Reyna, ang makahanap ng paraan upang mapayapang magsama ang mga tao at mga demonyo. Ilang sandali pa, dumating ang ilang mga demonyo upang iulat ang mga kaguluhang nagaganap sa kaharian. Kaya't umalis si Echidna kasama ang kanyang mga general upang harapin ang kani-kanilang tungkulin.